Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, karagdagang PNP personnel nakatakdang idagdag sa BARM dahil sa election-related incidents. Higit 172,000 na mga pakete ng pekeng sigarilyo nasamsam sa raid sa Mandaue City, Cebu. Former Senator Honasan may signature campaign para mapauwi sa bansa si FPRRD. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Magpapadala ng karagdagang personnel ang Philippine National Police Bangsamoro Autonomous Region of ProBAR sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, kasunod ng deklarasyon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na isailalim sa COMELEC control ang nasabing baya. Kaugnay ito ng magkakasunod na insidente ng pamamaril sa lugar. Pinakahuli ay ng tambangan ng Municipal Election Officer na si Attorney Maceda Abo at mister nito kahapo. Samantala, kinondena ng Bangsamoro government ang naganap na krimeng ikinasawi ng dalawang biktima. Hinikayat nito ang mga residente ng Dato Odin Sinsuat na magsalita, makiisa at suportahan ang mga alagad ng batas upang makamit ang hustisya para sa mga biktima. Dahil sa sunod-sunod na election-related incidents, sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na kinukonsidera ng PNP na magpadala ng Special Action Force o SAF sa buong BAR. Nasamsam ng mga otoridad ang hindi bababa sa 172,000 na mga pakete ng sigarilyo sa raid sa isang warehouse sa Barangay Guizo, Mandaue City kahapon ng umaga. Pinangunahan ng Bureau of Internal Revenue, Region 13, kasama ang Cebu City Police Office at Mandaue City Police Office ang operasyon laban sa hinihinalang iligal na mga produktong tabako. Ayon sa mga otoridad, walang kaukulang permit at tax stamps ang nasabing warehouse na lumalabag sa mga regulasyon sa buwis at kalakalan. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan at distribusyon ng mga nasabat na sigarilyo. Muling nagbabala ang BIR sa mga negosyanteng sangkot sa iligal na sigarilyo at pandaraya sa buwis. Inaasahan ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga nasa likod ng operasyon. Inanunsyo kahapon ni dating Senator Gringo Honasan na magsasagawa ito ng signature campaign para sa isang petisyon na ihahain laban sa International Criminal Court o ICC upang maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang press conference kahapon, sinabi ni Honasan na mayroong mga grupo ng non-partisan individuals na gustong maiharap lamang sa Korte Suprema ang dating Pangulo at hindi sa International Court. Dagdag pa ni Honasan na mas maiging isa na lamang ang mga korte sa Pilipinas kung palaging kasama sa option ang ICC sa mga paglilitis. Kasama rin sa presscon, retired PNP Police Brigadier General Diosdado Baliroso, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at dating Philippine Army Captain Dante Langki. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.